Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Napakabilis po ang aksyon ng Ombudsman. Saludo tayo kay Ombudsman Samuel Martires dito sa ABS-CBN post 56 minutes ago. Basahin ko ha. The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. This stemmed from Senator Amy Marcos' request to the Ombudsman to prove high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavits within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' rights to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito po ang news update ng ABS-CBN. So, ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Una, kay Senator Amy. Ano, galit pa rin ba kayo kay Senator Amy? Ayaw nyo pa rin ba siyang isama sa Duterte plus 2? Well, nasa inyo. Kung galit pa rin kayo, okay lang. Kung ayaw nyo, basta ako, my family, we have decided na talagang isama naming botohan si Senator Amy. Well, kanya-kanyang ano na lang tayo dyan. To us, to our family, napatunayan na namin na hindi naman kasalanan ni Senator Amy na Marcos siya. Hindi naman ang magkakapatid, hindi naman pare-parehas. Sabi nga ni VP Sara, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy. Nag-joke na lang siya na, ma'am, dapat palitan mo na ang apelyido mo. Well, mayroong Marcos loyalist na nagsabi, hindi si Amy ang dapat magpalit ng apelyido, it should be Bongbong Marcos. Dahil sabi ng Marcos loyalist na si Amy talaga ang nakakasunod sa apak ng kanyang tatay. And I agree. Talagang saludong-saludo ako dito kay Senator Amy. Ang kasalanan lang niya, na inaamin naman niya, siya yung nag-convince kay VP Sara na tatakbo na running mate ng kanyang kapatid. Inamin naman niya na napahamak niya si VP Sara. Si VP Sara naman, napatawad niya na si Senator Amy. Alright guys, magandang araw sa inyo, no? It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Okay guys, napanood nyo, preview pa lang, ang lupit na, no? Alam ko, ikaw kumare, mga kumpare ko dyan, mga subscribers natin dyan, alam ko masaya na kayo, no? Ngayon, ang Ombudsman ay gumagana na. Alam nyo, itong si Ombudsman, palapit na rin kasi yung kanyang pagre-retard, diba? Siguro hindi niya maatim, o kung siya man ay binabayaran dati o umano, hindi niya tatanggap kasi matanda na siya. Hindi niya na kailangan ng pera. Marami ng ano yan marami nang matatanggap na benepisyo yan. Oy, congratulations. Ano po pala, saludo kami sa iyo, Ombudsman, ang lupit mo. Okay guys, ito sa video na to, medyo si Torre talagang nag-iisip na to kung ano ba ang gagawin nito pagdating ng panahon o nalalapit na mga kasong kanyang kakaharapin. At lalo si Tatay Digong palapit ng umuwi yan. Basta yung sinasabi namin na malapit na umuwi, maghintay lang kayo mga kumare. Baga pinapasabik lang namin kayo na si Tatay Digong malapit na umuwi, huwag kayong mag-alala. At ngayon, ilang tulog na, 2 tulog na lang, pupunta na tayo sa mga kanya-kanyang present natin. Bawi tayo mga babayan ha, yung mga kumare ko dyan, yung mga tiga OFWs na mga kumare ko dyan, ay solid po tayo ha. Iiboto po natin ang Team Duterte, yung Duterte plus 2. Ngayon dito sa video na to, mapapanood nyo rin, nakita nyo naman sa preview, itong si General's Viewpoint ay pabor din siya, no, na iboboto rin po niya si Amy Marcos. Okay? So maraming mga kababayan natin na
na pumabor at ay sinusuportahan itong si BP, na iboto itong si Senator Amy Marcos. Uy, kayo mag-alala, baka palitan na raw ni Senator Amy yung kanyang apelyido. O, di ba, lupit, no? At ay meron talagang sekreto dyan na mangyayari pagdating ng panahon. Okay? Malamang itong si BBM ay talagang hindi Marcos. Lupit, no? Ba't ka naman ko sinasabi? Kasi itong si Amy Marcos ay talagang nagagawa niya yung mga ginawa rin ng kanyang tatay dati. Ngayon itong si BBM, bakit hindi niya nagagawa yung yapak ng kanyang ama na si Marcos Sr.? Ano ibig sabihin yan? Nako, Diyos ko, malaking issue to. Ano yan, parang hindi ata kadugo yan, no? Kasi dapat kung ikaw ay kadugo ng isang presidente, yung ugali mo at yung pagmamahal mo rin sa kapwa, yung mga gagawin mo dapat sa Pilipinas ay same ng ama mo. Halak ka! Abangan nyo yan, mga kababayan. Pag ito si Senator Amy ay manalo, nako, mukha. Yan yung mga balita dati, di ba? Na ano nyo yan dati, na si Senator Amy parang may ilalabas na matinding sikreto about sa kanyang kapatid. Uy, malupit yan, mga kamarites, di ba? So, syempre, wag muna tayo magsasalita kasi bawal yun. Ano lang muna, ipahapyaw lang muna yung mga nalalaman lang natin. Kaya mga kababayan, itong si General Torre, no? Alam nyo, itong mga ganitong mga napapanood natin, tulad ni General Viewpoint, syempre nakikimarites tayo dyan. O, di ba? Sila nakakaalam diyan. So yung mga kaso-kaso na 'yan ay meron silang may mga puting ahas diyan sila, kaya nakakapagbalita sila sa atin. Kaya mga kababayan, yung mga galit kay General Torre, yung mga kay OJC, yung mga kababayan natin at yung ginawa nila kay Tatay Digong, ay makakabawi tayo diyan. Ngayon nasa taas sila. Okay? Pagdating ng karma na yan, yung taas nila bigla silang lagapak. Alam nyo yun mga kababayan, naranasan mo na ba yan, Mare? Na nagkaroon ka ng pera, umangat ka sa buhay, tapos bigla kang lumagapak. Tapos ay yung paglagapak mo is ang hirap mo nang bumangon. Uy, naranasan ko na yan mga kababayan. Tapos maraming mangungutang sa'yo nung marami kang pera. Tapos nung wala ka ng pera, wala na, hindi ka nakilala. Hindi ba? Ganyan ang mga ugali ng mga Pilipino. Oo, ganun ang mangyayari kay Torre. At yung mga iba pa. So bayaan nyo lang muna silang ganyan. Okay? Bayaan nyo muna sila kasi palapit na ng palapit ang paghuhukom sa kanila mga kababayan. Kaya itong Lunes, okay, team ni Tatay Digong, bawi tayo ha. Excited na nga rin akong bumoto eh. At pagkatapos ng election, mananalo tayo mga kababayan. Tayo ay magbablog at magko-congratulation tayo sa bawat isa. Kung ikaw ay bumoto ng straight 10, i-congratulation mo yung iyong sarili dahil nakiisa po kayo sa ating mga atikain sa pagsuporta kay Tatay Digong. Yun naman po yun eh. Kung bakit tayo naging isang Banateros vloggers, kaisa natin sila Tol J. Guevara, nagkakampanya po kami sa kanya-kanya po namin mga channel. Kaya yung mga makasardinas dyan, shoutout sa iyo ha. Uy Mare, comment ka naman dyan, like mo naman tong video natin at ay i-comment mo dyan, yes, straight team PDP laban. Napakasayang mapanood na yon at mabasa kasi binabasa man din yan ng mga ano natin, mga nila Boss Banat Bay, nababasa nila yan. So na sa survey din ng mga kababayan natin na talagang malakas ang PDP, malakas po talaga tayo. Ngayon ito, meron akong balita sa inyo hindi natin isama ko kaya sa video na to, no? Hindi na, ikukwento ko na lang sa inyo. Itong nakarang araw ay merong nahuli sa Zambales na 6 na lalaki na naglalagay umano or nagsusuhol ng 30 million. Okay, so meron pa rin dala. Shoutout sa mga NBI, shoutout sa inyo. At ito ay kamag-anak pa raw ni Abalos Ben-Hur. Okay, so sasagutin niya ni Sir Abalos. Ginamit yung kanyang pangalan. So yung mayor na tumatakbo doon, so para sure win daw, okay, ay nagsusuhol umano ng 30 million pesos para for sure na manalo itong mayor na ito. Tingnan nyo mga kababayan, okay, i-analyze nyo. Bakit ka gagastos ng 30 million na para i-sure mo na manalo ka ng mayor pa lang? So ibig sabihin talaga mga kababayan, napakalaki
ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Kahit gumastos ka man ng 50 milyon para manalo ka ng mayor, ay sa loob ng iyong panunungkulan ay kaya mo talagang doblehin, triplehin, limahin, okay? Yung gagasusin mo, yung pupuhunanin mo 30 milyon o 50 milyon. Ganun po talaga. Kaya po hindi po aasenso ang Pilipinas dahil po sa mga ganyang mga tao. Hindi ba? Maging mapanuri na po tayo mga babayan. Yung mga ganyang mga tao, yung napakatamis na mga salita nila, lalo pag kayo ay kaharap. Okay? Yan po ay medyo dapat nyo talagang pag-isipan. Hindi ba? Marami silang taon na manunungkulan. Kukurakutin nila. Mabigyan man tayong tigli 5,000 o 3,000 kasi talagang talamak po ngayon yung vote buying. Lumalabas po yan. Oh Diyos ko. Hindi ba nakakalungkot po yun? Samantalang halimbawa, ikaw sir, ikaw madam, nabigyan ka ng 3,000 na ayuda na iboto mo yung isang kandidato na nagbigay sa iyo ng ganyan. 3,000 po. Yung 1,000 pumunta ka lang sa palengke, halos wala ka ng sukle. Kakainin mo lang yan ng halos 3 araw o hanggang 5 araw kung matipid ka. Tapos manunungkulan yung tao na yan, ha? Ng 5 taon, 6 na taon, 3 taon. Yung 3,000 mo wala, ano siya, panalo siya dahil na nakuha niya yung boto mo. Yun po yun mga babayan. Oo, kita nyo itong Duterte, walang vote buying dyan. Hindi na tinapat na nagbibigay sila ng bigas ng eleksyon, di ba? Hindi sila nagbabayad para iboto mo sila. Yun po ang pinakamaganda na mga kandidato kasi yung mga platforma nila na pag sila ay nanalo, mga kababayan, is yung buong bansa ang makikinabang, hindi yung kada isang pamilya bibigyan ng 5,000, 3,000. Kaya kayo mga kababayan na mga nabigyan dyan, no? Meron pa kayong pagkakataon. Okay? Oh, hindi nila alam yan. Okay, ikaw mare, ikaw pare, kayo nakatanggap ng mga ayuda, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Okay? Hindi po alam ng tao yan kung sino man nagbigay sa iyo. Ibudulin mo rin sila, okay? Budulin nyo po yung mga kandidato na yan. Oh, wag nyo po silang iboboto. Iboto nyo po yung Team Duterte. Okay, di ba? Ikaw sir. Oh, tayo magkausap. Nasa cellphone ako, pinapanood mo ako ngayon, tapos pinanonood ka. Ikaw yung tumanggap. Sana naunawaan mo siya nasabi ko. Yung 3,000, 5,000 na ilang araw mo lang yan kakainin. Okay, pero yung kandidato na tinanggapan mo, taon yan manunungkulan sa inyong distrito o saan man, babawiin din yung pera na yan. Ganun ho ang puhunan nila. Ngayon, hindi yan magtatrabaho. Hindi ba? Sinong kawawa? Tayo lahat. Kaya yung mga nakatanggap dyan, mga kababayan, please lang, tutulog na lang tayo. Ilang tulog na lang to, 2 o ano na lang. Ibudulin nyo rin ho sila. Budulin natin yung mga kandidato na yan, nagbigay ng mga ayuda. Okay? Dito na ho tayo sa Team Duterte na talagang may nagawa sa Pilipinas. Hindi puro pasikat, hindi yung puro para pamilya, para maipakita ang mga nagawa. Di ba? Yun. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan natin dyan, no? Bawi tayo kasi sobrang ilang oras na lang po pupunta na tayo sa precinct natin, no? Sana ay kaisa po kayo sa adhikain natin itong darating na Lunes. Kaisa po tayo sa Duterte. Okay? Wag po sana kayong magdadalawang isip. Alam nyo naman po yung sarili nyo na may nagawa si Tatay Digong. Okay? Alam nyo po yan sa sarili nyong pamilya. Alam nyo po yan. Wag po kayo magsinungaling. Okay? Wag po kayo magsisinungaling. Alam nyo po yan na ang si Tatay Digong may nagawa sa Pilipinas. Ngayon, yung Duterte, mga sir, mga ma'am, tinaas ni Tatay Digong yung mga kamay nila. Ganun din ho ang gagawin nila. At kami pong mga vlogger na DDS, darating ang panahon, ibablog po namin yung mga nagagawa ng Duterte. Yan po yung pangako namin sa inyo. At yung mga boss namin sa Banatero, sila Tol J. Guevara, sila Boss Banat Bay, no? Iboto nyo si Sir Pastor Kibuloy. At meron kaming plano, pupunta kami sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kami po yung papadala nila Pastor, ayan, nila Kalso TV, ayan, kami yung mga pagpunta ka namin doon, baga magiging anchor kami dyan. So para makapagbigay ng mga tulong talaga. Yun totoong tulong.
Hindi yun nangungurap. Okay, pag sinabi ng SMNI, Boy Sardinas, punta kayo dun sa Cebu. Dalhin nyo tong 1 milyon. 1 milyon talaga ang tutulong dyan. Kaya please lang, yung mga nakakapanood nito, iboto nyo po ang Duterte. Sure bull po tayo dyan na makakahon po tayo sa hirap. Yan sila Kong Marcoleta. Uulitin ko sa inyo, tulad ng sinabi niya dati nung nangangampanya siya, totoo po yun. Kung ikaw ay nagbibil ng 2,000 pababa sa tubig, sa kuryente, malilibre na. Iglesia po yan ni Kristo. Hindi po yan marunong magsinungaling, yan si Kong Marcoleta. At kung 10 po yan sila na mananalo, mga kababayan, yung mismong team, mas madali po yan na matutupad. Pero kung babawasan pa natin sila, medyo mahihirapan. Kaya nga po, pakiusap namin, yung Duterte po, solido po natin. At para yung mga tumarantado kay Tatay Digong, yung mga bullshit na mga nangindap kay Tatay Digong, mas mabilis po natin mapapakulong. Yun po yung ating misyon. So mga kababayan, panoorin nyo po itong susunod na full video. I-subscribe nyo na rin po itong si General's Viewpoint. Ang lupit nyan, no? Pensya na kayo, ganito yung aking vlog, yung aking laptop nagluluko talaga. So mas maganda na rin to para dire-diretso na pong napapanood yung mga full video natin at ay hindi kayo mabibitin. So yun lang po yung pakiusap ko. Ano ba ang kailangan ko? Shoutout po sa mga subscribers natin dyan, sa mga nanonood na nagla-like. Yung malulupit na mga likers ni Boy Sardinas dyan, kakapanood pa lang, nagla-like na. Maraming salamat. At lalong-lalo sa mga nag-share. Yung mga nagsasubscribe dyan sa mga iba't ibang sulok ng mundo, sa London, Canada, Japan, Amerika, yan, Team Tag Hirap, shoutout po yung mga sponsors ko dyan. So ayun, marami pa rin po tayong tutulungan. Masweldo tayo kay YouTube kahit paano. Marami tayong tutulungan na mga babae natin dito. Hindi man ako politiko pero charity vlogger pa rin ako. Marami tayong tutulungan dahil sinusuportahan nyo po si Boy Sardinas. So ganito mga babayan, no? Nagiging nanggigigil talaga ako at medyo excited at kinakabahan dahil ilang oras na lang boboto na tayo. So nakikiusap ako sa inyo, lalong-lalo sa mga subscribers ko dyan at naniniwala kay Boy Sardinas, lahat ng mga kabanateros, gaganti tayo itong darating na Lunes. Sama-sama tayo, sama nyo anak nyo, mga boboto, budulin natin yung mga nagbigay ng mga ayuda. Tayo naman bubudol ngayon mga kababayan. So okay, panoorin mo na itong full video. Kung nagustuhan mo itong ating vlog, don't forget to like and share and subscribe. Ako po si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. I-play mo na yun, boy. Let's go! Ito na ang pinakantay ng lahat. Office of the Ombudsman. Tila binasag na ang katahimikan at katotohanan na dapat malaman ng taong bayan na siyang tila gumimbal sa taong bayan at sa gobyernong ngagba. Mga sangkot sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman o ICC. Binigyan na ng matinding ultimatum ng Office of the Ombudsman. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Philippine Star, just in, Ombudsman orders DOJ Secretary Crispin Rimulya, DILG Secretary Junvic Rimulya, PNP Chief Romel Marbel, CIDG Chief Nicolas Torre III, and Philippine Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao to answer criminal and administrative charges over the arrest and turnover of former President Rodrigo Duterte to The Hague, Netherlands. Respondent X6 were given 10 days to file their counter affidavit for charges of arbitrary detention, usurpation of judicial function, grave threat, graft and false testimony, and for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interests of the service. Ombudsman launched an investigation following Senator Amy Marcos' transmittal of the report of the Senate Committee on Foreign Relations, recommending that the 5 officials be held criminally and administratively liable over the alleged illegal arrest of Duterte.
Unquote. Ito, breaking news lang ha. Bigyan ko kayo ng update. Good news po sa mga nagmamahal kay PRRD. Ang ombudsman umaksyon kaagad doon sa reklamo o kaso na isinampa ni Senator Amy Marcos. Yung nire-recommenda niya na ang ombudsman imbestigahan ang mga top government officials ng administrasyong ito tungkol sa illegal arrest na ginawa nila kidnapping kay PRRD. So that was 3 days ago. I'm not sure ano. Napakabilis po ang aksyon ng ombudsman. Saludo tayo kay Ombudsman Samuel Martires dito sa ABS-CBN post 56 minutes ago. Basahin ko ha. The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. This stemmed from Senator Amy Marcos' request to the Ombudsman to prove high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavits within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' rights to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito po ang news update ng ABS-CBN. So, ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Una, kay Senator Amy, ano, galit pa rin ba kayo kay Senator Amy? Ayaw nyo pa rin ba siyang isama sa Duterte plus 2? Well, nasa inyo. Kung galit pa rin kayo, okay lang. Kung ayaw nyo, basta ako, my family, we have decided na talagang isama naming botohan si Senator Amy. Well, kanya-kanyang ano na lang tayo dyan. To us, to our family, napatunayan na namin na hindi naman kasalanan ni Senator Amy na Marcos siya. Hindi naman ang magkakapatid, hindi naman pare-parehas. Sabi nga ni BP Sara, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy. Nag-joke na lang siya nga, ma'am, dapat palitan mo na ang apelyido mo. Well, mayroong Marcos loyalist na nagsabi, hindi si Amy ang dapat magpalit ng apelyido, it should be Bongbong Marcos. Dahil sabi ng Marcos loyalist na si Amy talaga ang nakakasunod sa apak ng kanyang tatay. And I agree. Talagang saludong-saludo ako dito kay Senator Amy. Ang kasalanan lang niya, na inaamin naman niya, siya yung nag-convince kay BP Sara na tatakbo na running mate ng kanyang kapatid. Inamin naman niya na napahamak niya si BP Sara. Si BP Sara naman, napatawad niya na si Senator Amy, kaya ngayon, nagpa-partner sila. So, ito ngayon, nagbunga na. Ang bilis 3 days lang. Okay, so, pag-usapan naman natin si Ombudsman Samuel Martires na ito, may issue siya doon kay Governor Gwen Garcia sa suspension kay Garcia na inaakusahan na parang may kinalaman daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, appointee siya ni PRRD. Halos lahat naman dyan, appointee. Ang daming appointee ni PRRD. Kaya lang, wala na yun. Sa mga nabasa kong post kung nagkarang araw, talagang mas lalo kong nakilala si Ombudsman Martires na he is one of the few government official natin na maaasahan natin dahil he rose from the ranks. He's full of integrity. Problema lang natin dyan is malapit na siyang mag-retire. If I'm not mistaken, August ata siya mag-retire. So paano na itong kaso nito? Anyway, basta importante masimulan. So, ang mga nairekomenda na sampa ng kaso o imbestigan ng ombudsman is
magkapatid na Rimulya. Kaya nga pinapasubmit ng counter affidavit yung DOJ at saka DILG. Kasi nandyan yung dalawang sekretary. And then PNP, CIDG. Kasi nandyan si General Marbel at General Torre. And then yung DFA naman, pinapasubmit din kasi parang under ata nila si Ambassador Marcos Lacanilaw. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Ito. Si Eli Portillo. Sabi niya, ang bilis ni Martires. Yes. Fast break. Duterte Gonzales. Very timely action by Ombudsman. Kath Trainer. Sabi niya, waiting for the Senate hearing. Meron pa bang Senate hearing? Hindi na ako nakamonitor. Rosario Somera. Ang bilis. No vote for Manang Biday. Ayaw pa rin botohan. Sige lang. Kanya-kanya tayong pagpili. Jose Di Fontrum. No problem. The respondents expected the intention of Amy Marcos and can legally defend themselves. Of course. Kaya nga pinapasabit sila ng counter affidavit. Lawrence Lapak. Sabi niya, amazing. Without ordering the prosecuting arm of the country to commence the prosecution of the rest of the accused in crimes against humanity. Diba? Susan Lumanta, simula na ng pagbabago. Let's go. Prove to the people that our court for government employees is still working. Yes, I still believe talagang napakataas ang respeto ko sa ombudsman. Maaasahan natin talaga. Felicito Aguila, let us see how the justice system and the constitution work in the country. Nel Solmorin, respect the order, ombudsman, do your job. So, hindi nakalagay kung how many days bago sila mag-submit ng counter affidavit. Basta, to me, this is good news. Saludo ako kay Senator Amy. Saludo ako sa ombudsman. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko, binamatay niya ako kung iyak ako.
Pilipinas muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Magkakaisa Hey! sa Pilipinas. Alright! Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hey! Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang Hey! galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aseso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hey! Hindi ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Aseso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha. Kailangan harapin ang maraming nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pagpa-hospital. Sa buhay ng pinapasya, magiging kalabidad. At tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kapihan. Kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan. At dapat asikasuhin at kailangan malunasan na yung mga problema nagpapahirap sa ating bayan. Ating panahon, pagkakaisa ang solusyon. Magtulungan tayo, ito ang kailangan nyo. Dapat nagkakaisa para payapa ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi pamumulitika. Yan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat kung payapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bakayan at magkakabahagi. Hindi mahaba-hagi. Ang bansa ay masaya. Walang kapi-kapi. Ang bansa ay unat. Pag hindi kanya-kanya, pagkakaisa ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagbabakayan ng bayan ang nagdurusa. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Kapityan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat mga inihalal ng bansa. Huwag nang ubusin ang oras sa hindi mahalaga. Kapityan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkaisa. Aaseso at tayo bansa. Bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo. Kung payapa ang ating bansa, aaseso at tayo. Kapigyan ang panahon, kinabukasan ng bansa. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Alright! Magkaisa! Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.